ibigay ang ating susunod na nagpagsalita. Sabay-sabay mo na po natin panoorin ito. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado, hindi rin po ako engineer. Ako po isang artista ba? Pero ako po yung artista na magiging epektibong gumawa ng mga batas para sa pangangailangan. Epektibong lalabanan ang korupsyon, ang kriminalidad, at ang droga. Masal ko po na sana'y samahan niyo ako sa aking magiging epektibong laban. Dahil ang laban niyo ay laban. Ang kandidatong may hangaring maglingkod na may integridad at malasakit, kapayapaan at kaayusan, trabaho para sa mga Pilipino, mababang gastos sa edukasyon at dagdag na benepisyo sa mga senior citizen ang kaniyang advokasya. Ang numero 58, palakpakan po natin, Senador P. Mr. Epektibo Salvador! Hello? Hello? Hi? Sige, tanggalin niyo yung kaba ko. Maynila! I'm honored to be here. Blessed po ako na nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Gawa po ng Panginoon at ni Yorme. Manila! God! Manila will be! Hindi ko marinig. Manila will be! Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga po, ganito kayong karami ngayon. Kaya nga po, gabi-gabi, lahat ng distrito sa Maynila, naglalabasan ang mga tao dahil gusto nilang ibalik si Yorme! Gusto niyo siyang ibalik, di ba? Gusto nyo, di ba? Gusto nyo, di ba? Gusto nyo rin ipanalo si Chi, di ba? Gusto nyo rin ipanalo mga konsehanes natin, di ba? Gusto nyo rin ipanalo si Congressman Abado Bagatsing, di ba? Ano pa ang hahanapin natin? Completos Recados. Yorme's choice. Go straight! Ako po si Philip Salvador. Kamusta na po kayong lahat? Alam ko po, masaya tayong lahat. Dahil alam natin na talagang babalik na siya. Dahil hindi kayo papayag na hindi siya bumalik. Hindi po ba? Tama po ba ako? Sino yung babalik? Sino? Sino yung vice mayor niya? Ay, yung mga konsyal niya? They are your mess! Your mess! Your mess! Napagod na kayo. Ako po ikaharap nyo ngayon, hindi po si Philip Salvador na artista.
Pero teka muna, meron din mo bang tumangkilik sa inyo sa aking mga obrang pelikula mo? Totoo po ba yan? Alam niyo po bang hindi na kayo mabubura sa aklat ng buhay ko bilang artista? Totoo po yan. Kayo po ang gumawa sa aking superstar. Kayo po ang gumawa sa aking box office king. At dahil naging inspirasyon ko kayo, pinambutihan ko po 27 beses ako nanalong best actor. Dahil po sa inyo yan, dahil sa tiwalang ibinigay niyo sa akin, isinara ko po ngayon ang aklat ng aking buhay bilang artista. At muli po akong nagbukas ng panibagong aklat. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang public servant. Kung ako po'y sinuportahan ninyo noon, maaari po ba akong umabot muli sa Maynila ng inyong suporta para sa aking kandidatura bilang totoo po ba yan? Bibigay niyo muli ang inyong suporta sa akin? Totoo po ba yan? Ang aking pong isa pang kaibigan na naririto ngayon, nandyan lamang po sa tent. Ako po'y umaabot din sa inyo. Pinakamagaling na mambabatas na nakilala ko. Pinakamagaling na mambabatas ng Pilipinas. Congressman, soon to be Senator, Rodante Marcoleta. Hindi mo ba narinig ang hiraw nyo? Rodante Marcoleta. Alam ko, naririnig mo ako dyan sa likuran. Sana naririnig mo rin ang pagtanggap ng tao sa'yo. Bossing, mahal ka ng Maynila. Tutulungan niyo rin ba ang kaibigan ko? Totoo po ba yan? Marapatin niyo po ang aking advokasya. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino, ng mga magulang na makakauwi po sa kanilang bahay ang kanilang mga anak na ligtas, hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapagtay. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Naku po, huwag niyo po akong bigyan. Boss, alam ko na po yan, huwag mo na lang pakita. Wala, tignan mo, nawala ako. Pangalawa po, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po talaga magkaroon ng matibay na batas. Na matibay talaga para magkaroon ng trabaho mga Pilipino dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kung meron kayong 3 anak, mag-asawa kayo, wala kayong parehong trabaho. Paano nyo itataguyod ang mga bata? Sa gabi, tulog ang mga anak nyo, nag-uusap kayo. Paano na gagawin natin? Wala tayo parehong trabaho. Pero kung may trabaho po ang mga Pilipino, hindi ho maghihigawas ng ganito. Kailangan po talaga pagtibayin natin ang agrikultura, teknolohiya, at ang infrastruktura para mas tumibay po at gumaan po para po sa mga manggagawang Pilipino. Yan po ang kailangan natin. Pangatlo po, edukasyon. Palagi po natin sinasabi ng kabataan ang ating pag-asa. Totoo naman po yun. Pero paano na kung napapabayaan naman po ang kanilang pag-iiskwela? Kung napapabayaan natin ito, nagtataasan, presyo ng mga libro nila, notebooks, mga kagamitan na kailangan nila sa kanilang pang-eskwela. Lalo na po ang pampublikong eskwelahan, public schools. Marami po tayong guro, pero kulang na kulang naman po tayo sa school buildings, kulang na kulang po tayo sa mga silid-aralan. Lalo na po sa mga probinsya, sa
silid-aralan 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan sa loob. Yung iba po, sa sobrang pagod, dapat paupo na lamang po sa sahig. At yung iba, nakatayo maghapon. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, ang klase ng pang-umaga. Panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan po sa probinsya, naglalakad pa. Paano? Anong matututunan nila? Dapat po, lagyan ng magandang pondo ang para sa edukasyon ng mga kabataan. Para po madagdagan ang mga school buildings sa mga public schools. Silid-aralan. Pati na rin po ang mga premyadong paaralan. Ibabaan natin ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga kagamitan na pangangailangan nila. Lalo na po ang kanilang matrikula. Panghuli ko po, ang unang-una pong grupo sa buong Pilipinas na nagpatakbo sa akin bilang senador, ang mga senior citizen. Totoo po, may batas na. Kapag dumating ka ng 80, 90, 100, meron na kayong matatanggap. Totoo po, tinaas na ng konti ang pensyon ng mga senior citizens. Pero dapat po, mas itaas pa ang pensyon nyo. At dapat po, imbis na discounted lang kayo sa inyong mga gamot, dapat po, libre. Dapat libre ang mga gamot ng mga senior citizen na kagaya ko. Pero hindi na ako magpapalibre sa gamot. Kaya ko rin naman mong bumili kahit papano. Pero kayo, seniors ng Maynila, seniors ng buong Pilipinas, dapat libre ang inyong mga gamot. Ito po ang sa akin, Maynila, lagi natin unahin sa ating kalagitnaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo magkakamali sa ating patutunguhan at magiging desisyon sa buhay. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako ay isang artista lamang. Pero ako po yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Magandang gabi po muli. Maraming salamat po muli. Huwag naman po natin kalilimutan i-share ang number 58 sa hanay ng mga senador para po sa ating Mr. Efectivo, Senador Philip Salvador! Efectivo, ang buyan natin sa Senado. Philip Salvador, ating senador, Senador Iker, Mr. Efectivo, Mr. Efectivo, laban po natin sa Senado. Philip Salvador, ating senador.